Emilio Althea, Aguinaldo. kilala mo ba si Emilio Aguinaldo? Ha? Ngayon pa lang po. Ngayon mo pala siya nakilala. Kilala mo ba si General Aguinaldo? Ha? Yung dating nakarira dito? Sino siya? Ang pangalan mo? Tisha Kate S. Rosario. Tisha Kate. Hello, ilang taong ka na? Si. 6? O sige, tatanungin kita ha. Kilala mo ba si General Emilio Aguinaldo? Opo. Sino siya? Siya yung Emilio Aguinaldo. Oh, siya yung nakatira dito. Siya yung nakalibing dyan, di ba? Oh, siya ang bayani ng Cavite, di ba? Okay, ikaw, kilala mo ba si General Aguinaldo? Sino siya? Gaya ng tanong sa mga bata, sino ba for you teacher si General Emilio Aguinaldo? The first Philippine president. He declared the independence of the Philippines kahit di pa tayo talagang malayo. Yes, okay. Emilio Aguinaldo po is the one of the president of the Philippines po. Malino na naitala ni General Emilio Aguinaldo sa kanyang diary na tinawag niyang mga gunita ng himagsikan ang kanyang talambuhay, lalo na ang mga pinagdaanan niyang pagsubok at pakikibaka noong panahon ng himagsikan. Sa edad na 17, si General Aguinaldo ay nahalal bilang kabesa de barangay ng Binakayan, ang pinakamaunlad na baryo ng Cavite El Viejo noong panahong yon. Nanungkulan siya sa gampaning yon sa loob ng 8 taon. Noong January 1, 1895, matapos ipagtibay ng pamahalaang Kastila ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa pagiging autonomous ng isang bayan, hinirang si General Emilio Aguinaldo bilang kapitan munisipal ng Cavite El Viejo, katumbas na pagiging mayor sa panahon natin ngayon. Hinawakan niya ang posisyong ito hanggang sa sumiklab ang himagsikan noong 1896. Dito rin sa ground floor ay makikita natin ang isang museum. A light and sound show na ipinapakita ang ilan sa mga memorabilia ni General Aguinaldo. What's this? Bago pa man ang revolusyon ng 1896 ay naging kasapi na si General Aguinaldo ng Katipunan, isang lihim na samahan na pinamunuan noon ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK na may layuning patalsikin ang mga Espanyol at palayain ang Pilipinas. Dito sa may bandang kanan ng ground floor ng mansyon, matatagpuan ang bowling lanes na ipinagawa noon ni General Emilio Aguinaldo. Tama ang dinig nyo, bowling lanes nga. Nagtataka ba kayo kung bakit siya nagpagawa nito? Malamang kasi isa ito sa mga paboritong libangan ng general noon. 2 lanes lang naman to. At sigurado ako na tuwing naglalaro siya, merong pinboys na nag-a-assist sa kanya dahil hindi naman automatic lanes ito. Let's do bowling. Uy, yan. Yes! Nakaka 300 perfect score kaya si General Aguinaldo noon? Siguro. Ay! Nakikita ba ninyo ang maliit na butas na ito sa dingding? Papunta daw ito sa isang tunnel. Yes, may tunnel sa loob ng mansyon. Pinagawa ito ni General Aguinaldo bilang isa sa mga secret passages sa loob ng bahay. Pero alam nyo ba kung saan papunta ang tunnel mula dito? Papunta ito sa lumang simbahan. Mga kalahating kilometro ang layo mula dito. Isipin nyo na lang kung paano nila hinukay ang tunnel na ito using old tools noon. Galing, no? Pag-akyat sa itaas, sa second floor ay makikita ang kwarto ng general, ang grand hall, ang silid kainan at kusina,
ang conference room at ang azotea. Sa harap ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo, diyan nagtipon-tipon noong August 1896 ang mga taga-Kawit upang sumama sa paanyaya ni General Aguinaldo na magkaisa at sumapi na sa himagsikan upang tapusin ang mahabang panahon na pananakop ng mga dayuhang Kastila. Ito ang silid-tulugan ni General Emilio Aguinaldo. Dito na malagi ang nabiyudong general kasama ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo hanggang sa si General Aguinaldo ay mamayapa. Ayan, dito sa loob ng kanyang silid, makikita ang isa sa mga secret passages. Ito, meron na namang isang secret passage dito. Papunta ito dun sa corridor na pinanggalingan natin kanina. Tapos makikita niyo dito yung kanyang higaan na ang ganda-ganda. Nako, very historical ang higaan na yan. Ako, ang laking bolt nito. Oo, di ba? Ewan ko lang kung sinong may kayang magbukas niyan kung hindi alam ang code. Ang hirap din niyang bitbitin, no? Bigat. Antique. Dito pala sa may bandang dulo ng kwarto, makikita yung isang daanan papunta sa swimming pool. Ito yung swimming pool, oh. Ito yung swimming pool ng mansyon. Dati nilang ginagamit ito. Pero ngayon, hindi na siya working. Siyempre, kasi luma na nga yung bahay at para na lang makita ng mga tao kung ano tong lugar na to. Nakakalain yung cabinet lang. Pero pag binuksan natin, CR pala. Ito yung kanilang CR. Dito sila naliligo, syempre. Ang ganda, no? Ang laki. Ang laki ng CR nila. Ang pinakapangunahing dako sa tahanang ito ay ang Grand Hall o ang sala ng mansyon. Dito naganap ang mahahalagang pagpupulong noon ng mga revolusyonaryo ng Cavite at diilang balakin, estratehiya at pagpapasya ang nabuo sa lugar na ito. Sa dulo ng parihabang lugar na ito ng mansyon ay ang balcony. Ang historic balcony kung saan idineklara ang kalayaan ng ating bansa noong June 12, 1898. Noong mangyari ang mahalagang kasaysayan na yon, ay wala pa ang balcony na ito. Binuksan lamang ang mga bintanang ito para iwagayway ang bandila ng Pilipinas. Dito yun iwinagayway. At noon namang 1920s ay idinagdag ni General Emilio Aguinaldo ang balcony na ito upang magsilbing pamalagi ang lugar para sa mga government at state officials sa pagdaraos ng Independence Day taon-taon. Ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas ay naganap noong June 12, 1898, kung saan idineklara ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ang soberanya at kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya matapos matalo ang mga ito sa labanan sa Look ng Maynila sa digmaang Espanyol-Amerikano. Deklarasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbasa ng isinulat na manifesto ng pagpapahayag ng kasarinlan sa harapan ng maraming tao sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon. Isa sa mga naging tampok na pangyayari ay ang paglaladlad at pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas dito sa balkonahe. Kabilang din sa mga naging highlight ng pagdiriwang ang pagtatanghal ng Marcha Nacional Filipina na ngayon ay ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang na isinulat ni Julian Felipe at tinugtog ng Banda San Francisco de Malabon.
Ngayon, mahigit sa 110 years na ang lumipas mula nang unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa dakong ito. At sa paglipas ng panahon, sa mga nagdaang kasaysayan ng ating bansa, ang dakong ito ang lagi nang magpapaalala sa atin na ang mga Filipino ay kaya ding maging malaya at kaya ding tamuhin ang anumang nais niyang mithiin para sa kanyang bayan. Kaya pag sinabing Kawit Cavite, makasaysayan yan. Sapagkat yan ang birthplace o lugar o pook na kinapanganakan ng ating kasarilan. Sapagkat yan sa Kawit Cavite, ipinroklama ni General Emilio Aguinaldo ang ating kasarilan mula sa pagkakasahop ng Espanya. At yung kasarilan yan, iti on the record sa history ito, yan ang kauna-unang independent republic dito sa Asia. Lahat ng dito kolonya, tayong kauna-unahan na naging republic. Kaya hindi maaalis yan sa tala ng kasaysayan sa ating katangian natin.